na makapagpalakasan na naman ngayong linggo na to. Amen. Lahat ng masaya magsabi ng amen. 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 Mga kapatid, mga po para si Brother Tony. Sabi dito binigay ng Lord na pamagat natin, ipinaisip sa akin ng Lord, halika na, parang nag-i-invite tayo, di ba? Kasi yung ano natin about soul winning. Halika na, parang sa kanta, di ba? Sa umaga kay God, halika na, kalimutan ng problema, di ba? Basta tayo'y magkasama, di ba? Kaya yung pinaisip na, kasi tuturo ng Lord ngayon is about soul winning, di ba? Sabi sa sa Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kasi tayo pumunta tayong mga kapatid at ipagdasal natin ng verse na binigay ng Lord. Yes, O Lord God in heaven, hallelujah. Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah. Jesus, hallelujah. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa umaga na binalik po kami dito para sa gawain mo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang gawain nito, Panginoon. Lalo na po, gagamitin mo ngayong tagapagturo, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, wala akong alam, Panginoon, bubo ko, Panginoon. Baba mo ko sa pinakababa, bigay mo double purpose ng anointing mo sa akin, Panginoon. Panginoon, ikaw mangusap sa kanila, Panginoon, yung mga salita na lalabas sa bibig ko, Panginoon. Alam namin lahat na manggagaling ito sa iyo, Panginoon. Panginoon, wala akong alam, Panginoon. Ito po bahala sa maghapong ito, Panginoon. Yun din po, Panginoon, itinataas po namin, Panginoon, sa iyo ang gawain sa Hiroshima, Panginoon, sa Sitola, Panginoon, ang ginagamit mo ng aming mahal na pastora, Panginoon. Alam po namin ang magiging matagumpay ang lahat ng gawain mo, Panginoon. Panginoon, yun din po, tinataas po namin sa iyo ang aming kapatid na si Koy Chang, Panginoon, na ngayon po ay may positive sa influence sa Panginoon. Alam po na kiniklaim na namin na kagalingan niya, Panginoon. Alam po namin na, Panginoon, ikaw ang great healer, Panginoon. Ikaw ang mag-aalis ng mga sakit ng Panginoon nito, Panginoon. Ikaw po ang bahala sa maghapong ito, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay samot na langin sa nagis at dakila mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, mga kapatid. Sabi dito sa, pwede na po kayo. Salamat sa Lord, salamat sa Lord. Sabi dito sa Marcos 16:15, sinabi nito sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Parang sinasabi dito ng Lord about soul winning nga, di ba? At sabi, soul winning, di ba sa church, di ba parang, di ba may iba-iba tayong ministry, may ministry ng singing ministry, music ministry, worship ministry, prayer warriors, dance, lahat kanya-kanya ng kanya-kanya tayo ng ministry. Diba? Ako sa worship, sa singing ministry, teaching ministry, iba-iba. Pero sabi dito, soul winning is the most important ministry in the church. Di ba? Kasi pag parang ito yung sinasabi ng Lord na ito ang important na ministry. Kasi lahat tayo na tumanggap sa naniniwala sa Kanya, may karapatan na mag-soul winning, di ba? Parang kahit nasa music ka, kahit ito yung ministry mo, soul winning ministry ka pa rin. Parang lahat tayo doon. Sabi nga, wala tong church kung walang soul. Di ba? Because church is composed ng mga taong tinawag ni Kristo upang maglingkod sa Kanya at upang ibahagi siya sa iba. Kaya kung mayroong pinakamahalagang sinasabi ng Lord, kung may pinakamahalagang ministry, ito yun yung soul winning. Kasi ito yung kailangan, gusto ng Lord yung mapuno yung tahanan niya, di ba? Kailangan madami ang makakilala sa Kanya, di ba? Kaya natin ginagawa na kailangan natin makapag-soul winning, di ba? Sabi din ng Lord na mahalaga yung prayer, mahalaga yung preaching, dahil diyan yung nagmumubon sa atin para makahayo tayo yung pagtuturo ng mahal na pastora. Pero kung pakikinig at pagtuturo at panalangin lang tayo at wala tayong ginagawa, parang nakontento na lang tayo ng ganun, wala tayong ginagawa,
para mag-akay, para maghayo, para mag-share ng gospel ng Lord, I think it's not enough. Hindi siya sapat na nakaupo ka lang diyan, na uma-attend ka lang diyan, na nakikinig ka lang diyan, na nagtuturo ka lang diyan. Ang gusto ng Lord yung, sabi nga 'di ba, hindi lang sapat na tumanggap tayo sa Lord. Hindi lang yung sapat na nakakilala tayo sa Lord na ito. Ang talagang purpose natin ay yung ma-share yung gospel niya. Yung ma-share sa lahat ng tao yung salita niya. Kasi yun yung gusto ng Lord na mangyari. Sabi nga ng Lord, may 5 dahilan ng Lord kung bakit importante ang soul winning. Yung una, soul winning is Jesus' mission and church mission. Yun yung mission ng Lord. Jesus' mission is to seek and save us. Sabi nga sa Lucas 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Diba? Yung tinawag nga ng Panginoon yung kanyang mga disipulo, diba? Para ipagpatuloy yung kanyang misyon, gaya nga na sinabi doon sa kanina, sinabi ni Jesus sa kanila, sa mga disipulo na, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mga gandang balita sa lahat ng tao. Diba? Yun yung gustong mangyari ng Panginoon. Kasi sa puro kasamaan na, kaya nga din siya pinadala dito, di ba? Kasi siya yung magliligtas sa atin. Sabi ng Lord, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, ang ibig sabihin, tinugon natin ang kanyang misyon. Pag alam mo na sa sarili mo na nagagawa mo to, sabihin, papalad ka na. Kasi di ba sabi nga, sa dami ng tinawag, pero ilan lang ang pinili. Di ba? Hindi lahat nakakasumpong na salita ng Panginoon. Kaya tayo nandito, kaya tayo nagpapalakasan, kaya tayo nag-aaral, para ma-equip tayo. Para pagdating natin sa labas, ma-share natin yung salita niya, di ba? Pero, but if you don't participate, that means you are not responding to His mission. Ibig sabihin, pag hindi tayo, nanatili lang tayo nakaupo dyan, nanatili tayo nakikinig, nag-aaral, pero hindi wala tayong ginagawa, ibig sabihin niya, hindi natin nalulugod ang Panginoon. Ikalawa, Jesus expect you to go and to bear fruit. Anong sabi sa John 15:16? Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, di ba? Sabi niya. Sa dami nga ng tinawag, ang Lord ang pumili sa atin, kaya yung pagpunta mo rito, hindi yan aksidente. Hindi yan nagkataon lang na nag-invite sa'yo. Plano ng Lord yan. Tinawag ka ng Lord yan, kaya ka nandyan. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan na ibibigay sa iyo. Diba, napakalinaw? Yung pagpupursige natin na makalapit sa Kanya, yung pagsusumikap natin na sa Kanya tayo, lahat yun, anuman daw ang hingin natin sa Ama, sa Kanyang pangalan, ibibigay sa atin ng Lord. Diba? Ang sarap sa pakiramdam nyo, yung parang nagpipray ka na ito yung gusto mo, tapos ibibigay sa iyo ng Lord, di ba? Sabi niya ano mang hingi ninyo sa Kanya. Ibig sabihin, pinili niya tayo hindi lamang para magpuri at manalangin, kundi para lumago at magbunga. Yung pakikinig natin dito, yun tayo lumalago di ba? Kasi yung mga salita na napapag-aralan natin, lahat yan natatanim sa puso natin. At sabi nga dito, hindi lang kailangan nating lumago at magbunga. Hindi nga lang doon natatapos na tumanggap tayo sa Lord, kundi para tayo ay humayo at mag-soul winning. Ikatlo, totoo ang hell at hindi aware ang mga tao. Diba? Sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang Panginoon ang nagbayad sa kasalanan ng sanlibutan, ngunit makakabit lamang ito kung sila ay mabibigyan ng pagkakataong mabahagian o masiran ng Word of God. Sabi na, di ba? Kaya nga siya pinadala rito. Yung kasalanan, para tubusin yung mga kasalanan natin, di ba? Anong sabi sa 2 Corinto 5:11? Kaya nga dahil may takot kami sa
Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala niyo rin ako. Diba? Dapat yung pagsusumikap natin dito, yung mga natututunan natin dito, lalo tigit, dapat ang una nating sinusolving yung mismong pamilya natin. Doon tayo magsimula. Kasi, sabi nga, isang soul lang yung maakay natin. Libo-libong anghel na ang masaya ang nagpapalakpakan sa langit. Kasi napaka-importante ng isang, ang hirap-hirap makapag-soul-win, di ba? Nandiyan yung mapipersecute ka, nandiyan yung mapapahiya ka, paulit-ulit ka nag-i-invite, pero mahirap. Pero sabi nga ng Lord, alam naman ng Lord kung ano yung puso natin eh. Alam ng Lord kung ano yung kaya mong gawin. Diba? Yung nag-effort ka, kita ng Lord yon. Yung masiran mo sila ng salita ng Panginoon. Hindi naman nila tinugon yon. Hayaan mo na lang ang Lord mag-convict sa kanila. At least ginawa mo yung part natin na i-share yung salita ng Panginoon. Napakasarap sa feeling ng may isang soul. Yun sa akin pa nga lang makapag-soulwin ka ng isa eh. Lalo na kapamilya mo pa. Napakasaya nga ng kasi sa pamilya namin, ako lang naman din yung nauna. Na may nagmalasakit lang din naman sa akin. Kaya ako nandito ngayon. May isang tao din na nag-invite sa akin. Sa dati namang wala rin naman ako. Diba? Sa dating nasa mundo pa rin naman ako namumuhay. Pero may isang nagmalasakit sa akin para i-invite niya. Minsan in-invite pa nga ako, hindi ang purpose ko para magsimba eh. In-invite ako doon kasi nung na-invite ako, kasi yung nag-invite na yun na babae, parang kabatch ko siya sa Pilipinas. May share ko lang din. Hindi na ako nahihiyang i-share sa inyo kasi ito yung magpapalaya sa atin. Hindi na ako nahihiya kasi yung nag-invite na yon, kabatch ko siya sa nag-aaral ako. And then, pag wala, kasi siya nursing siya eh. Ngayon, habang nagbo-board exam din siya, siyempre, hindi siya nakakapokus sa pag-aaral. Ngayon, pagka balik niya, minsan ako yung mga ginagawa ko, sa kanya ko yung inaano. May gandang babae din yun. Gandang babae. Di siyempre, hindi naman tayo nakakilala pa sa Panginoon. Na minsan habang nagle-lecture kami, medyo din 'yon, parang flirt din, ganyan. Minsan habang nag-aaral kami, nagpapa-massage ng ganito, ganyan. Ngayon, hanggang sa nakarating kami dito, nauna akong pumunta sa kanya dito eh. And then, ngayon sa Matsunaga siya naka-assign dati. Ngayon, nung nalaman ko, magkalapit lang pala kami ng Ngayon, nagpunta siya dito. Nauna siyang nagche-church. Una siyang nagche-church dito sa Jesus Christ to God be the glory. And then sabi niya, kuya-kuya siya, pero nag-I love you, parang ganon. Sabi niya, kuya, invite kita, ganyan. Sabi ko, sige, saan ba yan? Kami ni na Kuya Raynon. Kaya pag-invite namin sa kanila, dami pala dito, babae, ganyan ah. Parang, babalik kami dito ganyan. Ngayon, pero habang nagtuturo si Pastora, habang nagkikinig kami, parang sabi ko, parang kinakausap, kilala ba ako ni Pastora? Parang lahat ng sinasabi niya, tumatama sa akin. Parang gusto kong gumano, no? Sabi ko, parang kilala ako dito. Hanggang sa, siyempre, gakwentuhan. Tapos ang dami talagang member doon na halos mga babae talaga. Sabi ko, Kuya Ray, balik tayo dito. Dami palang babae dito. Ganyan. Yun yung purpose ng puso ko, no? Yung mga panahon na yon. Sabi ko, pero napakabuti ng Lord, pero ang ginawa niya, hindi yun yung nangyari. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ako, hanggang sa yung mismong nag-invite sa akin, na nagmalasakit sa akin para makarating dito. Siya yung nawala. Diba? Yung nakakalungkot, siya yung nawala. At kami ang nanatili. Di ba sabi nga ng Lord, sa dami ng tinawag niya, pero ilan lang ang pinili niya, di ba? Ngayon, mag-8 years na yata ako ba, nang tumanggap ako sa Lord, hanggang ngayon nanatili ako. Sa dami ng tinawag niya, napakapalad natin na nandito tayo. Napakapalad natin
na isa ka sa mga pinili ng Lord na mag-share ng kanyang mga salita. And then hanggang sa yun na nga, dire-diretso hanggang sa nag-uwi ng Pilipinas yung yung una nagpakilala sa akin sa Panginoon. Pinagsilosan pa ng asawa ko yun kasi nagka-chat sila nung ano. Pero ang ginawa ng Lord, sinabi ko naman sa asawa ko na wala talaga. Hindi ko naman tinuloy yun kasi siyempre nandito tayo sa church o yun yung purpose ko. Pero iniba ng Panginoon na hindi, babaguhin kita. Hanggang sa yun nga, iniwasan ko na yun, nawala na. Wala na kami balita. Then salamat sa Lord kasi may taong nagmalasakit sa akin para makakilala ko sa Panginoon. Yan mga kapatid. At yung ikaapat, God wants His church to be filled with people. Yun yung gusto ng Panginoon. Yung mapuno yung kanyang tahanan. Kalooban ng Diyos na mapuno ang kanyang tahanan at mangyayari ito kapag tayo ay humahayo. Diba? Yun yung gusto ng Panginoon, nung humayo nga tayo. Yung, di ba dati meron nga tayong yung Operation Joshua, di ba? Kaya mapalad tayo kasi kagaya ni Brother Brian, yung pagkuha niya ng sasakyan, ang purpose niya para makapagayo di ba? Kasi kung ang purpose lang niya para di ba? Hindi naman niya kailangan talaga ng sasakyan kasi ang lapit lang ng kaisya niya. Pero yung puso niya, alam ng Lord na itong sasakyan na to, ibibigay ko to kasi ang purpose niya para makapag-soul winning. Then napakaganda, yun ang gusto na mangyari sa atin ng Panginoon na hindi lang tayo maupo dyan, manatili dyan, ang gusto niya tayo kumilos. Kasi sabi nga, di ba kanina, pag nakaupo lang tayo at wala tayong ginawa, it's not enough para malugod natin ang ating Panginoon. Sabi pa sa Mateo 22:9, pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makikita nyo, di ba? Ibig sabihin nun, mag-Operation Joshua nga tayo, di ba? Naalala ko dati nga, nung humayo kami, ako, si Sis Hilda, nandito pa siya dati, si Brother Brian, kami tatlo, ayaw kami dyan, di ba? Pero, yung paghahayo naman namin, kinukonsulta din namin. Sinasabi nila, kami maghahayo. Sa ating mahal na pastora, sinasabi namin na maghahayo kami. Tapos kung minsan sa sarili mo yung katulad sa kaisya natin, ako kasi parang kung titingnan nyo, parang hindi lang. Pero pag may nakausap akong Pilipino, may nakausap ako sa minsan nga siguro tingin nung 'di ba sa dami namin 18 kami ngayon. Hindi man sila talaga pumupunta, pero alam ng Diyos yung puso ko na sinisharean ko sila. Hindi man sila makonvict ngayon, hindi man panahon na madala ko sila rito. Pero alam ng Lord na kung ano yung ginagawa ko na i-share sa kanila. Minsan parang siguro kung titingnan siguro ng ng mundo, parang ano ba to si Brother Tony? Parang nasisiraan na yata ito ng parang, hindi nila naiintindihan, hindi nila maiintindihan yung ginagawa natin. 'Di ba? Ako natutuwa nga ako kay Bro Henry Kasi na-invite siya, hindi siya pumunta nung nauna. Sabi ko sige, okay lang naman 'yun kasi hindi naman din ako namimilit na kung talaga mag-i-invite tayo. And then one time, 'di ba, nagkukwentuhan kami. Ganyan, nasingit ko yung parang nagsi-share din siya nung problema niya sa kaisya. Ako naman nakikinig lang tapos parang kung ano yung pinapayo ko na, mas magandang gawin yung ganyan. Nakikinig naman din siya sa sinasabi ko. Then masisingit ko yung church na masisharean ko sa kanya yung mga natutunan natin dito. And then bago kami maghiwalay, nag-uusap kami. Siya na mismo nagsabi sa akin. Sabi niya, minsan sasama ko sa'yo. Hindi ko sinabi sa inyo, bro, tara sa church ka sa amin. Kasi siguro, alam na ginawa ng Lord, hindi po na yung puso niya. Na
Hindi man po siya in-invite talaga na totally inaya. Pero alam ng Lord, kumilos ang Lord, sinabi bago kami maghiwalay sabi niya, "Bro, magsasama ko sa'yo." Yun mismo nagsabi ko, "Salamat sa Lord." Sabi ko, "Lord, salamat." Ano, kaya ngayon, nagkataon pa man din na ako yung pinatayo ng Lord dito para, mag-share. And then sinamantala ko na rin, "Bro, tara." Ano pa nga siya, hesitant pa siya, parang nagdadalawang isip nung una, eh. Kasi sabi niya, may ano daw, anong sabi mo, magwi-withdraw daw, ganyan, ganyan. Sabi ko, "Hindi, may malapit dong ano, may malapit dong post office." Talagang ano, kinorner ko na siya kasi dadahilan pa siya, 'di ba? Gano'n. Although yung puso niya nung siya na nag-offer na, "Sige, sasama ako one time." Di siyempre God's perfect time, 'di ba? Kung talagang may panahon, may tamang oras ang Lord, 'di ba? Ngayon parang sabi ko kahapon, pagkatapos ko maligo, diretso ko sa ano niya, sabi niya, ano daw, parang, tatanggi ka pa. Sabi niya magwi-withdraw daw siya kasi baka hindi ako makaka-withdraw. Sabi ko, "Saan ka ba nagwi-withdraw?" Sabi niya, "Post office daw." Sabi ko, sa harap ng church na yun, may post office doon. Ganyan, ganyan. Sabi ko, magkakaimuno ka. Sabi ko, "Hindi ka ba nakakaimuno? Bukas tayo magkakaimuno." Ang lakas ng loob mag-iya, wala nang sasakyan, eh, no? Hindi, may gagawin ng Lord, di ba? Kailangan lang natin, ano, and then sabi niya, parang siguro wala na siya magagawa, ang kulit nito, Ano sabi niya, wala ka na matatakasan, Sige, sabi niya, sige, sige bro, anong oras ba? Sabi ko, 9:16, magbabas tayo. Sabi ko gano'n, sabi ko, gigising kaya yung bukas. Nasa isip ko, sabi ko, Lord, bahala ka na. Sabi ko, kumilos ka, yun yung panalangin ko. Sabi ko, Lord, alam ko, kikilos ka. Talagang bago kami pumunta dito, talagang may kumikilos talaga kaaway, eh. Kasi bago ako umalis sa bahay, naiwan ko 'to. Napunta na ako sa kwarto niya, ito hindi ko dala, paalis na kami, ito hindi ko dala. Sabi ko parang may nakalimutan ako, iniisip ko gano'n. Sabi ko, yun nga palang aking goodie ko, wala. Bumalik pa ako, eh, salamat sa Lord kasi nung chinat ko siya, sabi ko, baka ano kaya, gigising kaya 'to ng maaga. Sabi ko, "Hayo bro." "Ohayo bro," sabi niya, "Bababa na ba tayo?" Sabi ko, "Salamat sa Lord." Kasi naka-ready na siya. Sabi ko, "Salamat sa Lord." Sabi ko, ngayon talaga Lord ang perfect time para ma-invite siya, 'di ba? Kasi talagang ano, hahadlangan man ng kaaway, pero hindi magtatagumpay ang kaaway. Kasi alam na ng Lord 'yan na hindi lang tayo dinala dito, hindi lang tayo nauupo dito kasi may purpose ang Lord kung bakit ka nandito, 'di ba? Minsan nga sabi si Brother Tom nga, 'di ba? Ako, lagi kami may pasok tuwing yung Sabado, hindi talaga ako ma-absent niyan, eh. Minsan sinasabi na ako ng brother, "Mag-absent ka," sabi ko. May pasok talaga kami, eh, sabi kong ganyan. Pero one time, hindi ako pumasok. Kasi at that time naman nag-offer si Sacho. Sabi ni Sacho, kung gusto niyong hindi pumasok, kasi dapat wala talaga kaming pasok do'n, nagpapasok lang siya. Sabi niya, "Pero kung gusto niyong hindi pumasok, nagsabi lang kayo." Ano sabi ko, bibili din naman ako ng gamot ng ano ko. Sabi ko, "Sacho, hindi na ako papasok." May papagawa pa nga siya sa akin, eh. Sabi ko, "Sacho, hindi ako papasok." Ngayon, pero yung time, yun pala yung perfect time para may isang soul tayong madala dito. Kasi sa bus, sakay ko nga ng bus, nakasabay ko si Brother Tom. Doon kami nag-uusap kami hanggang sa, mo, hindi ko naman din siya in-invite, 'di ba? Alam ng Lord yung puso ng bawat isa. Alam na may purpose. Siya mismo rin na nag-offer na, "Sasama ko diyan." Sabi ko, "Yan lang yung church namin, diyan lang kami nagche-church." Siya na mismo rin na nagsabi na, "Kita mo hanggang ngayon simula nung tumungtong siya dito, hindi din siya nawawala." 'Di ba? Alam ng Lord yung puso natin. Alam ng Lord kung makakasunod ka o hindi. Alam ng Lord kung kaya mo o hindi. Kasi hindi tayo puwedeng magdadahilan sa Lord. Sasabihin mong tinatamad tayo na kumilos. 'Pag nandiyan yung opportunity, nandiyan yung oras na kaya mong i-share yung salita ng Panginoon. Sabi nga, hindi naman ikaw magsasalita, eh. Kaya nga tayo nag-aaral dito para magkaroon tayo ng sandata para i-share yung gospel ng Lord, eh. Hayaan nating ang Lord ang magsalita para sa atin. Kasi may mga
pagkakataon na minsan hindi iyon yung na wala tayong lakas ng loob. Pero sabi nga ng Lord, sundalo tayo ng Lord eh. Kailangan dapat lagi tayong matapang. Pagdating sa mga ganyan, tanggalin natin yung hiya kasi ang hiya yan ay kalaban yan. Hindi yan sa Oo, kailangan matapang tayo, kailangan maging sundalo tayo ng ating Panginoon. Oh, di ba? Amen mga kapatid. Yung ikalima, ang kaluluwa ay precious sa mata ng ating Panginoon. Ano ba pag sinabing precious? 40. Ibig sabihin, mahalaga. Ganon. Sabi nga, ang value ng kaluluwa, hindi yan si Precious si Gollum, hindi si Gollum yun Ang value ng kaluluwa ay hindi kayang tumbasan ng yaman sa mundo. Amen mga kapatid? Naniwala ba kayo dyan? Di ba? Kasi ang kaluluwa, hindi pwedeng yan. Oo, minsan, di ba, sabi nga nung salita na, pinagbili mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Di ba? Parang ang bigat ng noon, di ba? Sabi nga, hindi kayang tumbasan ng yaman sa mundo. Mas precious ang soul kumpara sa lahat ng bagay. Kaya para sa paningin ng Panginoon, ito ang pinakamahalaga. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito sa sanlibutan at ipinako at namatay. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, dapat nating pahalagahan kung ano ang pinapahalagahan niya, yun yung ating kaluluwa, di ba? Sinabi ng Panginoon ng soul ay precious. Sabi sa Marcos 8:36 and 37. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Diba? Gusto mo ba mayaman ka pero wala ka sa Lord? Gusto mo ba nasa iyong ang lahat ng yaman pero hindi ka makatulog sa gabi? Diba? Mas okay na nga yung yung ito lang ang meron ka, pero masaya ka kasi nagsiserve ka sa Lord. Ito lang ang meron ka, na kumakain ka 3 beses isang araw, pero masaya ka na ito lang ang hawak mo, pero nasa Lord ka. Diba? Mas importante yun kaysa sobrang yaman mo, may sakit ka naman. Marami kang pera. Sabi nga, di ba, hindi naman, pinanganak tayo dito sa nang wala, mamamatay tayo nang wala tayong dala. Lahat ng kayamanan natin may iwan. Diba? Pera lang yan. Kayamanan lang yan. Pero ang pinaka-importante, dapat nasa Lord tayo. 37. Ano bang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Diba? Ano ba ibabayad ng isang tao? Kasi mamamatay man tayo physically. At least, ang importante, yung ginawa natin kung ano yung mga dapat natin gawin din sa lupa. Yung makakilala sa Lord, yung makapag-soul win sa Lord. Diba? Ngayon, sa di ba, sabi ko nga, ako yung unang tumanggap at nakakilala sa Lord. At salamat sa Lord kasi ginagamit tayo ng Lord para sa pamilya natin. Unang-una, yung pamangkin ko, di ba, tumanggap na din sa Lord. 2 pamangkin ko na yung nasa Lord. Dalawa, yung asawa ko, yung anak ko. Tapos yung bunso, malapit na din yun kasi 11 pa lang yun eh. Ngayon, yung nanay ko. Tapos yung isa kong kapatid, kasama rin sa Bible study kasi kaya nanay ko. Pero sinisharean ko ng kapatid ko, sabi niya, darating tayo dyan. Kasi yung 2 kong anak, baptized na rin, tumanggap na rin sa Lord. Sabi ko, salamat sa Lord kasi talaga kumikilos ka. Kasi pagplano talaga natin, minsan pagplano natin, hindi yan mangyayari. Ipilit mo man na, Lord, ito yung plano ko. Pag hindi kalooban ng Lord, hindi mangyayari yan. Kasi ako, sabi ko, gusto ko nang umuwi. Ang puso ko, gusto ko na talagang umuwi. Kasi sabi ko, nung time na nag-aaral yung asawa ko, sabi ko, ang prayer ko sa Lord, Lord, ipasa mo naman yung asawa ko. Sabi ko,
Kasi ang plano ko, once na makapasa yung asawa ko sa CPA niya, uuwi na ako sa Pilipinas, kahit ako na magbantay sa dalawang bata. Kasi pag CPA na, medyo iba-iba na yun eh. Pag naipasa na yung CPA, medyo tingin ko medyo secure na yun eh. Sabi, yun yung panalangin ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pasa mo lang yung asawa ko. Sabi ko, gusto ko na kasing umuwi talaga. Pero ang ginawa ng Lord, pero at that time na malapit na mag-exam yung asawa ko, pinahintulot ng Lord na maoperahan yung anak ko sa appendicitis niya. Diba? Parang normal na araw na pumasok yung anak ko sa school, pagdating masakit ang tiyan. Appendicitis na pala, kailangan ng operahan. Pero at that time, malapit na rin mag-take na rin ng board yung asawa ko. Hanggang sa hindi na siya nakapag-take kasi inasikaso niya yung anak ko. Sabi ko, Lord, tapos pero at that time, sabi ko, ibig sabihin, hindi natuloy yung pag-exam ng asawa ko. Sabi ko, Lord, malamang hindi talaga ako makakauwi. Pero at that time din, biglang nagganto na may magtuturo si Bro Brian, magtuturo kami dalawa, palitan. Parang binigyan tayo ng assignment. Binigyan tayo ng Lord ng gagawa para magkaroon tayo ng gawain. Sabi ko, paano kung makakauwi? Kung mag-ano tayo rito? Kung pagtuturuin tayo, gagamitin tayo ng Lord, 'di ba? Sabi ko, parang tinanggap ko na rin siya. Siguro wala talagang hindi talaga ako makakauwi. Hindi yun yung kalooban ng Lord. Gusto ng Lord mag-stay ako rito. And then, pagkat wala na nga. Parang nawala na sa utak ko yung pag-uwi. Kasi ito na eh. Tapos, siyempre, habang naghahayo kami ng pamangkin ko, habang nagtulong kaming dalawa para mag-solve yung buong family namin. Kasi ang plano namin, isa-isahin namin sila. Isa-isahin ko yung mga kapatid ko. Unti-untiin ko sila. Unahin ko nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. Hanggang marami kami. Hanggang sa isang buong group chat na yon, lahat sila isasama ko. Yun yung plano namin. Pamangkin, sabi ko, pagtutulungan natin yan. Kasi yung pamangkin kong dalawa, ngayon, ginagamit na din sila ng Lord doon. Nagtuturo sila ng 1FC. Salamat sa Lord. Sabi ko nga, wala naman yan sa tagal dito sa pananampalataya para gamitin ka ng Lord eh. Once na tinawag ka ng Lord para magamit ka niya, wala tayong magagawa. Gagamitin at gagamitin tayo. Ilang buwan pa lang din silang tumatanggap sa Lord. Ngayon, nagagamit sila doon ng ating Panginoon para magturo. Kasi iyon yung plano namin. Sabi ko, magkakaroon tayo ng Bible study dito. Parang gano'n. Pero pagkaloob talaga ng Lord, mangyayari. Kita mo, ngayon, yung nanay ko, umaattend na ng Bible study. Parang dati, nandyan lang. Diba? Ngayon, sabi ko, Lord, siguro nga talaga pagkalooban mo talaga, pag talagang sinunod namin yung kagustuhan mo, mangyayari. Diba? Salamat sa Lord kasi maraming pagkakataon na minsan nanghihina talaga tayo. Kasi tao tayo eh. Na parang napapagod tayo. Pero sabi ko nga, pag ganun yung nararamdaman ko, inaano ko na lang yung paborito kong verse eh. Yung Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who strengthen me. Sabi ko, Lord, ikaw naman nagbigay nitong kalakasan namin eh. Gagawin ko na lang to para sa'yo. Gagawin ko to. Although nanghihina ako minsan, pero Lord, gagawin ko to para sa'yo. Para lang, pag ganun pala yung talagang yung gusto mo, inialay mo sa Panginoon, maluwag sa puso, maluwag sa dibdib natin na gawin. Kasi walang sagabal, basta i-focus lang natin ang ating isip, ang ating puso para sa ating Panginoon. Amen mga kapatid. Sabi nga, ang mga kapatid, ang soul winning ay hindi lamang sa mga church worker na gaya natin. Ito ay para sa lahat ng mga tinawag. Di ba? Sabi ko nga kanina, ito yung pinaka-importanting ministry eh. Kasi tayo, bawat isa tayo, pwede tayong mag-soul winning.
'di ba? Yung mismong personal na ano mo, na ganito nga 'pag nakakalabas tayo, makakita tayong Pilipino, makakapag-share tayo, 'di ba? Yun yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Tandaan natin kahit tayo ay bunga ng soul winning din, 'di ba sabi ko nga kanina, na-invite din lang tayo. Hindi naman na may nagmalasakit lang naman din sa atin, na dati naman wala wala si ano, si Sisrin, sinong nag-invite sa'yo para makapunta rito? Si Silda, si ano, pero nasaan sila ngayon, 'di ba? Sila yung hindi hindi nakatiis, sila yung pero salamat sa Lord yung nagamit sila, nagmalasakit sila para sa isang soul na ngayon ay nananatili at nagpapakatatag para sa ating Panginoon. Kung walang humayong mananampalataya, eh di wala tayo ngayon dito. Hindi natin matatamasa ang kalagayan natin ngayon kung walang nanampalataya at nagmalasakit sa atin. Mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, you must love what He loved the most. Sinabi ng Panginoon, mga bagay na dapat nating malaman pagdating sa soul winning. Yun nga, sinabi ko na rin ng Lord kanina na umpisahan natin sa ating mga mahal sa buhay. Yung mga mahal natin sa buhay, unang-una, na hindi pa tumatanggap ng kaligtasan. Yung hindi pa natin nasishare ng mabuting balita. Yung mga magulang natin, mga kapatid natin, mga kaibigan natin, doon tayo magsimula. Yung pinapaisip talaga ng Lord na kasi para sa tingin ko mas madaling isolwin yung mga kamag-anak natin eh. Kasi sila yung makikita nila kung kilala ka nila noong wala ka pa sa Lord at nung nandito ka na ngayon sa Lord. Ako nung sinisharean ko yung nanay ko, sabi ko sa nanay ko, kilala niyo ako kung ano ako noon. Nakikita niyo naman siguro kung ano na ako ngayon. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko. Kasi hindi ko pwedeng ipilit sa nanay ko 'yan. Hindi ko pwedeng ipilit sa nanay, magpa-baptize ka kasi ano, hindi kikilos ang Lord, nakikita ng nanay ko kung ano yung naging pagbabago ko, 'di ba? Talagang kikilos ang Lord sa kanya, parang iisipin ng nanay, "Oo nga 'no, bakit bigla 'to nagbago, bakit ano gano'n?" Totoo siguro ang Lord nito. Kaya nung sinabi sa'kin ang term pa nga ng nanay ko, eh, parang nung una ayaw niya, eh. Kasi sabi niya ano daw, hindi daw siya ano, sasapi. Ang term pa niya sasapi. Sabi ko, "Anong sasapi?" Para saan anong sasanib? Sabi ko, hindi walang ano, hindi naman 'to relihiyon, kasi walang relihiyong magliligtas sa atin. Sabi ko, kayo sa sarili niyo dapat tatanggapin niyo ang Lord, tanggapin ninyo. Yun ang sinabi ko sa nanay ko, tapos hanggang sa naiyak na lang siya parang ano, kaya nung sinabi niya na, "Oo nak, sige tinatanggap ko ang Lord," sabi niya. Hanggang sa yun, mismong pastoral na yung nagpunta dun. Nung nakita ko, nung sinend sa'kin ni pastora yung video na yung binaptize sa nanay ko, naiyak ako, eh. Sabi ko, "Salamat sa Lord." Sabi ko, "Lord, alam ko hindi ako ano, eh, hindi naman ako magaling, eh. Wala nga akong alam sa pagdating sa Bible, eh. Pero salamat sa Lord at ginagamit mo ako para makakilala yung pamilya ko." Na unti-unti, sabi ko, ngayon ang inaano ko ngayon yung kapatid kong isa, eh, na kasi yung nanay ko hindi na siya puwedeng mag-church, hindi na siya puwedeng makabiyahe kasi minsan nagwi-wheelchair na nga lang siya, eh. Kaya yung kapatid ko na isa na hindi pa tumatanggap, siya yung nakakasama niya nagbi-Bible study. Siya yung nakikinig. Sabi ko nung tinatanong ko, "Kumusta naman yung Bible study niyo? Anong sinasabi sa'yo ng Lord?" Eh, gano'n niya, kinukuwento niya.
sino naman sinabi na darating tayo diyan? Parang God's perfect time. Yun talagang ano, kasi hindi natin puwedeng ipilit na, "Sige magpa-baptize ka na kasi ano," 'di ba? Ang Lord lang ang nakakaalam kung handa na yung puso natin tumanggap sa Kanya. Sabi, magpagamit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-akay ng mga kaluluwa. Oh, 'di ba sinabi rin na magpagamit tayo. Hindi yung 'pag sinabi na magtuturo ka, sasabihin natin na, "Ay hindi ko kaya, hindi ko kaya." Kasi kahit naman ako hindi ako marunong tumayo dito. Tumatayo lang ako sa unahan 'pag singing contest, eh. 'Pag hindi mo ko mapapagsalita ng ganito sa unahan para i-share, para magsalita, mangaral, ganyan. Wala, hindi ko nga nakikita sarili ko na tatayo ako rito, eh. Pero 'di ba, hindi nga natin alam ang plano ng Panginoon. Sabi nga dito nga, magpagamit tayo sa Panginoon. Magpagamit lang tayo ng magpagamit. Hayaan natin ang Lord ang kumilos sa atin. Hayaan natin na makita nila ang Lord sa atin. Parang sinasabi pa ng Lord na magbunga tayo, na mag-ilaw tayo. Hindi lang sa buong pamilya natin, sa mga kaibigan natin, higit sa mga kasamahan natin. Tandaan natin, kapatid, hindi lang tayo narito para maupo, makinig. Kaya tayo narito dahil may purpose at plano ang Diyos sa atin. Amen. Bakit? Soul winning, tandaan natin, kung trabaho kailangan ng sangkatauhan, Diyos ang magbibigay at magpo-provide niyan, di ba? Kung kalusugan ang kailangan mo, Diyos ang magpapadala ng espesyalista sa sakit. Laging ang Lord ang magpo-provide. Kasi wala namang posible sa Lord, eh. Kayang gawin ng Lord 'yan, lahat ng anumang naisin natin, di ba? Basta will ng Lord 'yon. Kung innovation para mapadali ang everyday need ng tao, siyang magbibigay ng mga scientist na gagawin para mapadali ang ano. Lahat ng ginagawa, lahat ng anumang mayroon dito sa mundo, Lord lang ang may kayang gumawa. Ngunit dahil ang tunay na kailangan ng tao ay ang kaligtasan, magbibigay ang Diyos ng sangkatauhan ng mensahe na dapat nating tanggapin at malaman natin. Yun ay ang gospel ng ating Panginoon. Ano ba yung gospel ng ating Panginoon? Ano ba ang gospel ng Lord? Sabi sa 1 Corinto chapter 1, 15, 1-4. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Pinangaral ko sa inyo, iyan ay ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananalita. Pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag na inyong pangahawakan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay. Ito yung gospel ng Lord. Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Diba ito yung laging yung sinasabi sa atin ng ni Bishop, ni Pastora, pagka ito yung believe, kailangan nating paniwalaan. Believe the gospel na si Jesus ay namatay, siya ay inilibing, sapagkat pagkaraan ng 3 araw, siya ay nabuhay ng muli. Ito yung mabuting balita ng ating kaligtasan. At diba sabi nga din, hindi lang sapat na naniniwala tayo. Kailangan nating sumunod. Yun nga yun sa Acts 2:38, sinabi ni Peter, na repent and be baptized in your the gift of the Holy Spirit. Diba mga kapatid? Yun yung pinaano sa atin ng Panginoon. I-share natin ang kanyang salita. Mag-soul winning tayo. Mahirap mag-soul winning. Pero pag ginusto natin, pag hinayaan natin kumilos ang Lord sa buhay natin, hayaan natin ang Lord na magsalita para sa atin. Walang uutal-utal, walang mahihaya. Hayaan ng Lord na kumilos sa buhay natin. Hayaan natin na siya ang manguna sa atin. Itaas natin sa Panginoon lahat ng ating gagawin. Madali. Walang mahirap. Basta si Lord ang ating kasama. Amen mga kapatid. Yun ang mga pinabibinigay ng Lord sa atin. Maraming salamat sa Lord, and to God be all the glory.
bago po tayo mag-closing prayer, Yung ating ano. dapat may natutunan Oo. tayo, di ba? Hindi naman pwedeng nag-aaral tayo na wala tayong natutunan. So, yun. Ano po yung kahit parang konting Pwede yung man. learnings, or if you want something na you want to share, or meron kang experiences this past week na gusto nyong i-testimony, di ba? Kasi yung testimony kasi is yun yung parang ano muna, parang may ibabalik mo sa Lord na pasalamat Lord kasi ginawa mo yun. Parang may share mo sa ibang tao na yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Kasi hindi naman pwede na atin lang yung kasiyahan, hindi natin pwedeng i-share doon sa ibang tao. Kasi yun yung purpose bakit tayo nag-aaral. Kasi una-una sa lahat, i-share mo yung experiences mo sa ibang tao. At saka doon na rin yun kasi pumapasok yung nasisingit mo yung gospel, yung sinasabi ni Brother Tony. Kasi yun talaga yung pinaka-role at saka pinaka-purpose natin dito na yun, di ba, na ma-spread yung salita ng Panginoon. Kasi yun yung pinaka-ministry talaga natin, di ba? Tayo tumanggap kasi merong tao na sabi nga ni Brother Tony, may ginamit ng Lord para makakilala tayo sa Lord. Hindi din natin dapat hayaan na hindi tayo magamit kasi hindi natin alam, di ba? Kasi may mga instances na itong taong ito, di ba, may nag-invite ito. Pwede yung taong nag-invite doon, hindi yun yung magpapapunta sa kanya or magpapa-attend sa gawain. Pero meron pang ibang tao, di ba? So, hindi natin pwedeng sabihin na, huwag natin husgahan yung tao na hindi siya tumanggap. Kasi marahil hindi ikaw yung tamang tao na ginamit ng Panginoon para makapag-invite doon sa taong yon, di ba? So marami, di ba? So hindi natin alam. So yun po, ano yung yun, parang ako na yung nag-umpisa mag-share. So yun yung natutunan ko doon. So actually yun yung talaga pinaka-learning sa akin. At saka naisip ko lagi yung sabi na yung magbunga ka, kasi lagi nababanggit yun ni nanay sa mga turo na yung about sa fig tree. Yung ano yung igos, di ba? Yung puno ng igos. Walang silbi yung igos, malago nga yung dahon niya, pero hindi naman siya namunga. Useless siya kasi hindi siya namunga, sabi ng Lord. Kaya parang kinurse niya na mabuti pang mamatay na lang yung igos kasi hindi siya namumunga, di ba? Ano yung purpose, ano yung parang useless ka kapag hindi ka kasi namunga, di ba? Yun yung point doon na anong purpose mo na pag-attend sa Lord na ikaw lang maligtas? Hindi yun yung pinaka-purpose natin. Para tayo rin is makapag-akay din ng iba tao na makakilala rin sa Lord para mailigtas din. Kasi selfish yung tayo lang maliligtas. Hindi ka rin maliligtas noon. Diba? So, yun po yung para sa akin. Salamat sa Lord. So, yun po. Hindi naman required lahat, ha? Hindi required lahat. Kung kinakausap kayo ng Lord, di ba, kung meron kayong gusto sabihin, di ba, wag niyong pigilan yan. Kasi parang masama yung pinipigilan yung sarili mo na walang iyaya, wala. Sabog na to. Sabi ko na hawakan mo, bro. Sinong gusto mag-gala? Kasi sabi nga ni Brother Tony, hindi sa Lord yung iyaya. Kasi ano yan? Kaaway, nagugulong sa'yo. Kaaway yun. May gustong masabi yung Lord sa'yo, pero kaaway yun. So, kung may gusto mong sabihin, di ba? Tayo lang naman dito. Di ba? Wala namang mangyayari sa'yo kapag sinabi mo yun, di ba? At saka, mas mabuti yung sinasabi na mas mabuti i-share mo yun sa kapatiran mo kasi hindi ka lang huhusgan. Kasi naniniwala sila sa Lord. Kasi sa labas mo i-share, may masasabi pa yan sa'yo, di ba? Mapag-usapan ka pa dyan, di ba? Wala nang alam na ikaw na yung pulutan, di ba? Dito po. Pinakinggan namin pa yun siya naman. Pag sa ibang labas ka na humingin ng payo, ito yun, negative ang ibibigay ko sa'yo. So, walang yaya. So, wala naman. Wala. Pero or learning. Yan, harapan tayo. Para tayo ay para magka face to face tayo. Red Lloyd, hinahan mo muna. Sumunod lahat. Hello. Mic test. Salamat sa Lord. Ito,
Yung natutunan ko po ngayong araw is na-remind ako na yung soul winning pala is pagmamalasakit. No? Pagmamalasakit sa ibang mga kapatid na hindi pa nakakilala sa Lord. Na-remind ako na gano'n na isa siyang purpose ng ating buhay. Kung sa Japanese pa nga is, ang tawag nila dyan is ikigai. Ikigai. Yung purpose of life. Sa mission natin na ikigai. Yan. Ulit ko tayo dito, may isang miyembro tayo. Ikigai. Purpose of life. And yun ang mission, isa sa mission natin na makapag-invite, hindi man sa pilitan, minsan pinipilit din natin. Joke lang bro. Wala kang takas. Yun. Yun nga, kung minsan din sa akin, may nagtatanong na nag-attend daw pala ako dito. Ganon. Hindi naman ako din magaling mag-share. So, ang binibida ko talaga si Pastora. Ganon. Talagang yung mga videos ni Pastora, sinasabi ko na. Sapul talaga pag si Pastora ang nag-share eh. In my own experience din talagang kahit anong ilag mo talagang talaga sapul talaga eh. Ganon. Oo, napaka-grabe. Di ba ma'am, no? Na-share din natin na galing talaga ni Pastor. So, isa din siguro yon na pwede natin gamitin na kung halimbawa mahirap sa atin na mag-share, pwede din natin gamitin yung ibang tools, gaya ng mga videos, mga ganon, na para makapag-invite din tayo sa iba. Yun. Yung reminder sa atin na yung a purpose-driven life, parang ganun ba na makapag-invite tayo sa Panginoon. Lalong-lalo na po sa pamilya natin, yun ang pinaka siguro for me po, yung pinaka parang desire ng puso ko, ganun. Invite sila sa Panginoon. Mahirap, pero sana wag tayong sumuko na mag-pray lang, di ba po? Para tulungan tayo ng Panginoon na maging instrumento niya para makapag-invite pa ng ibang kapatid. Thank you. Ako. Sa labas ng ipit. Okay. Ako naman gusto ko munang ma-appreciate si Sis Glenda kasi 'di ba nga nung last year parang ako yung nangungulit sa kanya na pumunta, ganyan. Sobrang appreciate ko nga siya. Then 'di ba first quarter ba 'yon? Yung nakita ko yung na napunta siya doon sa TPC, tapos hindi siya uma-attend. Ayokong isipin niya na na masama loob ko pero parang siyempre somehow, parang nalungkot ba ako, pero hindi masama kasi hindi ko siya puwedeng i-push na, "Hoy, nandito ka bakit bumalik ka doon?" Kasi understandable naman 'yun kasi friend niya si Shin. Kahit ako gusto ko rin soul winning si Shin, pero naiintindihan ko yung sitwasyon niya. Kaya yung ko nun, "Lord, alam ko kumikilos ka kay Jem, pero tama 'yun, in God's perfect time." Pero humingi din ako ng sorry kasi hindi ko siya parang kinulit, kumbaga parang hinayaan ko lang kasi ayoko rin naman isipin niya kinukulit ko siya, parang gano'n. Pero parang prayer na lang na, "Lord, kayo ng bahala kay JM kung ano man siya, 'wag yung hayaan na talagang totally na parang gano'n." Kaya yung bumalik siya dito, ay grabe sobrang tuwa ko talaga. Sabi ko, "Lord, salamat si Bro Brian na ang nangulit sa kanya." Kaya parang hindi na, oo. Parang gano'n. Kasi ayoko naman isipin niya na parang alam mo 'yun, mahirap kasi dahil parehas kong friend si Shin sa ta's siyempre do'n sila, maintindihan ko. Pero alam mo 'yun, in my heart gusto ko rin silang ma-solve. Kahit kasi nung time na 'yun
gusto naman talaga ni Shin na umattend dito. Yun lang, may hindrance lang talaga. Kaya prayers lang talaga. Kumbaga si God na ang bahalang kumilos kung paano si Shin makakaano dito. Tapos, yun nga, parang gusto ko rin maano, bakit, syempre may thinking tayo, bakit ba, yun ang purpose ng Lord na mag-soul winning tayo, di ba? Kasi bakit ba nandito pa tayo? Tapos yun lang pala ang purpose na mag-soul winning. Kasi, tama yung sabi ni nanay, hindi na, ang totoo talaga, hindi naman talaga tayo dito citizen eh. Ang citizen talaga natin sa langit eh, kasama ang Lord. Kumbaga parang, ano lang, parang temporary lang at the same time parang ano lang, parang regalo lang ng Lord na dito tayo nakatira na ano, pero ang totoo dun ang citizen natin. Kaya talagang ang purpose talaga ng buhay ng tao mag-soul winning kasi alam niya ang namumuhay sa mundo is yung devil, 'di ba? Kaya kumbaga parang ang gusto talaga ng Lord, yun nga tayo, mga sundalo tayo na kailangan talaga natin mag-harvest ng ano, soul kasi talagang nahahatak sila ng kasamaan. Kaya yun talaga ang gusto ng Lord sa atin na since pinalad tayo dahil nakakilala tayo sa Kanya. Wala tayong iba talagang purpose sa buhay kundi hatak ng soul. Kasi grabe ang ano ng Lord doon eh. Kasi talagang, yun nga 'di ba ang unang parang utos pa yung love. Kung may pagmamahal tayo sa tao, hindi ba natin siya kapamilya basta mga ano, lahat ng tao anak ng Diyos kahit gaano siya kasama, anak pa rin siya ng Diyos. Kailangan natin siyang ihatak ba. Yun yung sinasabing love natin kasi ayaw natin siya mapahama kasi diretso na siya sa hell eh. Eternal na yon. Kaya kawawa naman talaga, 'di ba? O isipin mo nasa hell na siya. Yun yung reason talaga bakit yun yung purpose talaga para maintindihan kasi yun talaga yung totoong citizen natin sa langit. Hindi dito. Yun. Ah, dagdag ko lang din po, yung para sa akin na sinubok talaga ako ng Panginoon ngayon. Binigyan talaga ako ng hindrance eh. Mm. Saka sa soul winning din po at nagpapasalamat din po ako kay Kuya Bry at saka kay Kuya Loy. Sorry po. Isenpai na palaging nagre-remind po sa akin na umattend dito, yung ganun po. Saka ah, yung sa soul winning din po yung mga kasama ko din po doon sa Apato, yung kapwa Pinoy ko. Sinasabihan ko din po sila na kung may free kayo or kung gusto niyo lang pong magsimba yung ganun. Attend. Tsaka balingwala lang po eh. Pero okay lang po eh. In God perfect time po eh. Makakasama ko din sila dito. Tsaka pasasalamat po din ako sa ah katulad kanina po na kahit nandito na po siya na nakuha po hirap magsalita ng Tagalog eh. Okay lang. Okay lang. Bisa yan. Sinundo ay sinundo sinundo niya pa rin ako kahit malayo na yon tsaka nandito na siya. Maraming salamat po. Ikigay. At yun din po at at ngayon po ay ano ba to? Ayun ba? Talagang bersahan na to. Wala na akong takas dito. Okay, isa daw kayo ni Brad Doy. Hindi, yung akin lang yung natutunan ko kanina na yun nga, hindi tayo para nakaupo lang, nakakilala tayo hindi para gusto niya lumago tayo. Na huwag tayong magsawa na ginagawa naman natin kahit mahirap talaga. Mahirap talaga kasi mag-invite na sabihan mo sila na ano, sige bro, pag ano. Ang akin naman sabi ko sa kanila, pag may time,
mahirap kasing persahin yung tao na ano eh, na maraming dahilan kasi. Yung yung bang sasabihin, yung sinabi ko kasi sa kanya na katulad ko, yun nga, nawala yung bisyo ko. Sabi niya, nagiinom ako yung kinikwento ko. Pero hindi ako nagsasama. Pag may free time ko, sabi mo sa akin. Kasi meron din siyang ano sa akin na pag may free time nga, ay, malay mo, matchempong ko yung free time niya, masasama ko siya. Yun yung sinasabi na huwag tayo magsasawa. Panghawakan lang din natin nga yun na hindi porke tayo yung nakakinig ng salita niya na akala natin eh, yun na ligtas na tayo na ano, meron pala siyang mga ano na kailangan nating spread talaga yung kanyang salita. Hindi yung ah, para bang nakatiim lang na sa atin lang na hindi naman natin naibahagi. Kailangan pala talaga natin ibahagi para masolve natin sila. Hindi lang ano, unang-una nga katulad nga ng pamilya. Kasi yung nanay ko, sabi ko nga, nanay, ba't di ka nasama pagsimba? Hindi ako makakasimba. Alam mo namang ako yan. Ano. Eh, kita ko kayo sa SM, nakapost ka, hawak mo pa yung robot. Nakaganon siya, sabi niya, di tawan-tawa, sabi niya sa akin. Kaya mo anak at pag ano, o tinan mo, wala kang may idadahilan, hindi ka nakakasimba, pero napunta ka ng SM. Sabi ko, pag ano nanay, sabi ko, tinan mo ako. Kahit pa paano, pinipilit kong ano, gusto kong makasama ko rin kayo. Yun, yung sabi ko nga, ah, sabi nga ni Brad Tony, simulan muna natin sa pamilya kung hindi. Okay din naman na ano, kaya lang mas maganda kung makukuha natin yung, ano, yung pamilya natin. Yun lang. Amen. Hindi yung mag-ilaw doon sa dagat ha. Ikaw bro, meron kang Huli share. na yun ng isda. Yung ano lang, miski sharing lang, yung sa sarili mo. Ay, gusto mo lang sabihin. Gusto ko muna magpasalamat dito sa dito sa napuntahan ko dito. Tapos kay Sama sa Lord. Lord kay talaga. kay Lord. Ngayon lang kasi ko naka-attend nung sa yung ganito. Pero gusto ko yung aral ng Diyos kasi yung 'di ba nakwento ko naman kanina na yung religion namin is INC. Lahat kasi kami INC. Ngayon, ako wala yung sarili ko kasi dun sa sa religion na yun. Ang ko nasa Catholic, parang yung ko. Tapos naghahanap ako ng magandang dito yung magandang religion na yung maluwag tanggapin ba. Ngayon, doon sa tinitira namin kami magkakasama eh. Nakilala ko nga siya na madalas kami nagkukwentuhan. Nakita ko na sabi ko parang iba to sa mga nakatira doon. Kasi yung mga ibang kabats niya, sabi dito, yung parang hindi walang diba, walang hindi nagsisimba. Tapos one time nga nag-invite siya na magpunta dito. Hindi ako nakasama noon, pero gusto kong sumama. Tumawag lang yung nanay ko. Tapos narinig ko nga nung umuwi na yung mga kasama, yung mga in-invite niya, na ganito, ganyan nga daw doon. Parang hindi naman yata totoo yun. Tapos yung sumama ako sa kanya nung naligo nga kami. Sabi ko, sama mo ako pagka gusto kong makinig ng aral dun sa So, bro. Ayun, sabi ko, sige, puntahan mo ako sa dun sa kwarto ko. At sasama ako. Eh, nataon naman na na nagkaimono kami. May pera naman ako kasi iniisip ko parang malayo yata yung pupuntahan namin. Baka kulangan yung pamasahe ko. Kaya sabi ko, hindi ako naka-withdraw ng pera. Ay, kanina habang nakikinig ako nung speech niya. Maganda yung aral ng Diyos na at ina-accept ko naman 'yun.
At papasalamat ako dito sa pagtanggap. Kasi Welcome lagi. medyo nahiya ako kasi di naman talaga ako sanay magsalita. Oo. Walang hiya lang talaga. Yun ang ako nagpapasalamat. Yun. Salamat sa inyong lahat. Sa taas. Ano tayo, Sa Diyos, tayo salamat. sabi na yung wala talagang, hindi kasi really yun, di ba? Ang magliligtas sa tao. Ang sinasabi lagi sa atin kapag mayroong gawain na dyan, kahit sino man na kang kinay or hindi related yung religion, hindi ka maliligtas talaga ng religion. Di ba? Ang makakapagligtas lang sa'yo is yung talaga relasyon mo sa Panginoon. Yun is ibig sabihin, dapat kilalanin mo. Lahat tayo naniniwala tayo may Panginoon, may Diyos. Pero kilala mo ba yung Diyos mo, di ba? May tinatawag tayong Diyos, yes, so God the Father, or may yung sinasabi kung iba, kung ano mo, ibang religion. Diba? Pero personally, kilala mo ba yung Lord mo? Yun yung purpose natin, bakit tayo nag-aaral, bakit tayo lumalapit sa Lord, kasi gusto natin siyang makilala. Diba? Gusto natin makilala. At saka, yun, di ba? Yun yung pinaka-importante na hindi lang dapat na naniniwala kang may Diyos, dapat kilala mo yung Diyos mo. Yun po yung gusto kong sabihin. Salamat. Salamat bro kasi anytime kasi lahat naman welcome dito, di ba? Hindi tayo namimilit, di ba? Hindi siya sa pilitan, di ba? Anong purpose ng pamimilit kung, di ba? Anong purpose ng pag-invite mo sa isang tao kung pipilitin mo lang naman siya? For self-satisfaction mo lang yon. Sabihin mo na, may na-invite ako sa church. Hindi. Kasi ganun siguro yung thinking na iba parang napipressure na tagal-tagal ko na sa pananampalataya, parang wala pa akong na-invite, di ba? Mayroon yung mga ganung pressure minsan. Totoo yun. Pero wag ganon, di ba? Wag ganon. Wag tayo ma-pressure, di ba? Ang nakikita ng Lord yung ano natin, yung puso natin. Diba? Hindi man natin nasasabi or hindi man natin nahalata sa mukha natin, pero kita ng Lord yung mga ginagawa natin, iniisip natin. Jollibee. Ako na po magtatapos. Tapos na. Magtatapos na sa akin. Well, kung si Brother Rasi, kung wala na po, mag-closing prayer na po tayo. Ay, si prayer. Nangurin si Brother Tony. Ito na lang tayo. Okay na rin naman po. Dito tayo mag-closing prayer. Pasama yung pagkain, bro, ha? Kuya Pichang. Joshua, Kailangan kucha kite. bago kayo mangurin. Ayak ko. Ayak ko. Ayak ko, ayak ko. Ayak ko. Lord, salamat po sa araw. Lord, sa aming palong natutunan. Lord, sa mga gospel na natutunan. Lord, sa mga salitang hagi niya sa amin. Lord, sa araw-araw ng buhay. Lord, sa mga hamon sa buhay, hamon na mga away, Lord. Lord, maraming salamat. Tuloy po, hindi sumusuko, hindi po nanghihina na papurihan kayo, Panginoon. Lang kayo, Panginoon. Kami iniiwan, Panginoon. Sinusubok man kami sa buhay, Panginoon. May mga na sumusubok sa amin sa araw-araw, Panginoon. Patatagin niyo pa po kayo, Panginoon. Patag ang aming mga isip at puso, Panginoon, laban sa mga kasalanan. Wisdom, Panginoon, at kalakasan para talikuran itong mga ito, Panginoon. Tuloy pong kailan po ang aming pagsilbihan, Panginoon. Ito po, Panginoon, pinapanalangin po namin si Koy-Chang, Panginoon. Sa tuloy ang kagalingan, Panginoon, alam kong kailang po makapagpagaling nito, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga doktor, Panginoon, ang mga gamot o sino man, Panginoon, para tuloy gumaling, Panginoon, amin. Koy-Chang, Panginoon. At sino man po may karamdaman, Panginoon, sa aming kapatiran, Panginoon. Kayo na pong bahala. Total healing po, Panginoon. Walang aalis sa lugar na ito, Panginoon, na may sakit, Panginoon. Lahat po'y gagaling, Panginoon. Lahat pong problema ay umahawala, Panginoon. Pag-uwi namin. Tuloy niyo po kayo. Gabayan niyo rin po, Panginoon, ang aming pag-uwi, Panginoon. Lahat po'y ligtas sa mga karating, Panginoon, sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Sa saluhan, Panginoon, kayo na pong bahala. Sa amin ito lang. Kalusugan, kalakasan, Panginoon.
paghanda nito, Panginoon, kayo na pong bahala magbalik sa kanya. Sige po, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Tagumpayan po ng gawain, Ama. Lahat po ng pasasalamat, Panginoon, at papuri, binabalik sa nag-iisa niyo. Amen. Ito muna tayo bago tayo kakain. Para may energy tayo. Stranger experience.